Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong likod. Tayo po magkumentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Kumentuhan po natin. Ito pong issue mga kababayan ng pamilya Matibag. Wala talagang baho na hindi po sisingaw. Walang lihim na hindi mabubunyag. At yung sinasabi nga po natin, pagka sobrang baho na, ay aalingasaw. Katulad po nito mga kababayan, tinalo pa ang pamilya Duterte. Ang pamilya Duterte ay wala pong ari-arian sa ibang bansa. Tinalo pa nitong pamilya ng NBI Director. Ito po, pumutok na rin po. Ito po ay pinaputok na po ni Maharlika ito. Pero ibinabalita na po ngayon sa ating bansa. Mga kababayan, si Maharlika po ang una pong nagpaputok yata nito. Pakinggan po natin at panoorin. After testifying at the Senate impeachment trial, NBI Director Melvin Matibag is now the subject of scrutiny after his alleged multi-million peso property in the U.S. surfaced. May live report mula sa Senado, si Dexter Ganibe. Dexter, ano ang detalye dito? Tinapos na nga ng panel of prosecutors ang pagbibista sa Article 4 ng Articles of Impeachment sa pamamagitan ng kanilang huling testigo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pero isang araw matapos niyang tumistigo sa impeachment trial, lumutang naman ang mga impormasyon kaugnay sa umano'y multimilyong halaga ng kanyang bahay sa Amerika. Okay. Yan ang larawan ng harapan ng umano'y bahay ni NBI Director Melvin Matibag sa Baldwin Place, Stevenson Ranch sa Los Angeles County sa California. Lumutang ang detalye nito isang araw matapos niyang tumistigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa impormasyong nakasaad sa public document mula sa house.com na website, nagkakahalaga ito ngayon ng $1.14 million hanggang $1.17 million. Kung susumahin sa halaga ng Philippine peso sa kasalukuyang 61 pesos na dollar exchange rate, nasa 69.6 million pesos hanggang 71.9 million pesos ang halaga ng nasabing ari-arian sa ngayon. Nakita niyo po mga kababayan? Testifying at the Senate impeachment trial. Dalawa pa pala. Mukhang dalawa pa ang bahay ni Matibag. Ang pamilya Matibag sa Amerika. Ito po sa California eh. Pero yung sinasabi naman po ni Maharlika, ito iba naman po. May bahay pa rin po sa ibang state. Ito po, State of California yung binabanggit po ng balita. Ito naman po yung kay Maharlika. Mga kababayan, napakaraming pera po pala ni Matibag. Ibang klase, Amerika. Ito naman po yung kay Maharlika. Version ni Maharlika. Bahay na pinag-uusapan natin, magkano ang halaga? Alright. So, nagkakahalaga ng milyon. Okay, so, mamaya ang dami natin pag-uusapan dahil ang dami mga kasinungalingan ng Bangag Administration. Pero gusto muna nating linawin yung sinabi ko sa inyo 2 days ago about sa bahay, allegedly, ng isang nagngangalang Melvin Matibag. Okay, kasi may nag-send sa atin na sinasabi na mayroon daw bahay itong si Matibag, yung director ng NBI sa Michigan. Alright? So, ang ginawa ko, dahil ang sinadya sa akin ay screenshot lang. So, kailangan natin mag-research kung ano ba itong mga sinesend sa atin. So, eto muna, ipapakita ko sa inyo na screenshot lang yung sinadya, Melvin Alvarez Matibag. Right? Nakita nyo yan? So, ang address niyan ay Sterling Heights, Michigan. So, ang sabi niya sa akin, Miss Maharlika, ayan, mayroong bahay si Matibag sa Michigan. Kaya sinasabi ko, allegedly, may bahay daw siya sa Michigan. Pero tignan muna natin. So, ni-research natin kung ano ba yung background ni Matibag. Alright? Ano ba ang background niya? Tumira ba siya sa Michigan nung panahon, nung mga bata pa siya? So, meron tayong nakitang article dito, papakita ko sa inyo, Villa Signa, o Signa, how do you pronounce that? Villa Signa o villasigna.com. Ang nakalagay dito, Attorney Melvin Matibag Biography, Early Life, Career, Age, Net Worth. Okay? So nakasulat dito, hindi natin babasahin lahat.
ang kanyang biography. Pero dito ay nakasulat, marami siguro nakakaalam sa inyo na inappoint siya noong panahon ni Pangulong Duterte bilang cabinet secretary and later on ay nilipat sa ibang departamento. Okay? So hindi na tayo mag-dwell doon sa kanyang mga dating posisyon. Tingnan natin dito sa article na to. Wait. Okay, here we go. Ayan, ito. Para lang natin ma-confirm kung bang sinasabi sa ating information ay tama or what. Kasi alam niyo naman maraming mga tanim bala, okay? Na sinumulan ng mga tanim fake news, alright? So ito binabasa natin yung article, Attorney Melvin Matibag, Early Life and Background. Okay, dito tayo sa education niya. So sa education niya, ayan, sabi ng nagsulat ng article na to, he also studied for a Master of Laws in Corporate and Finance Law at Wayne State University in the USA. This added knowledge in business law. It shows his wish to learn more. Okay, nababasa niyo ba yan? Mga kababayan, so nababasa niyo yan, di ba? Okay? So meaning, nag-aaral siya sa Michigan. Pero syempre, hindi naman lahat na nag-aaral sa Michigan ay makakabili ka na ng bahay, right? So, tinitignan lang natin yung history niya dahil kailangan alamin natin kung sino itong inappoint ni Bangag at even inappoint ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Ang sabi dito sa article na ito, his school prepared him for complex jobs, philosophy, deep thinking, law school taught rules and cases. The U.S. study added global views in the Philippines good education. Yan po mga kababayan, napakahaba po niyan. At alam naman po natin, si Maharlika ay nasa Amerika at wala pong makakalusot kay Maharlika. At ilang milyon din po ang halaga ng bahay ni Matibag sa Michigan. 1 milyon din po, excuse me po, 1 milyon din po mahigit ang sinasabi po na research ni Maharlika dito po sa State of Michigan, mga kababayan. Dahil nag-aral pala ang Matibag ayon po sa pagsusuri, pagsasaliksik ni Maharlika. At wala pang makakaligtas, di ba? Ulitin po natin. Walang makakaligtas kay Maharlika pagka ang issue ay nasa Amerika. Kaya nga po hindi nakaligtas sa kanila yung pagkamatay ni Tantoco, yung asawa po secretary po yata ng isa po sa secretary ng First Lady. Hindi po ba? Ang ikinamatay po ay overdose sa pulburon. Hindi po ba sa California rin yun? At ngayon, lumalabas po ngayon, yung balita po sa ating bansa, sa Pilipinas, ang balita po sa Pilipinas, may bahay pa sa California. Nakakahalaga po ng hindi bababa sa 1.1 million dolyares. At pagdating naman po kay Maharlika, meron pa rin pong bahay sa Michigan. Ito po ba ay nagkataon lang? Matindi, no? 2 pa bahay mo lalabas sa Amerika. Isa sa California, isa sa Michigan. Ganon po ba? At ang issue po na kinakabitan po ng pamilya Matibag, dahil yung asawa niya po ay congresswoman, si Ann Matibag, ay kasama rin po dito po sa Cabral Files. Sinasabi po nila Congressman Libiste, at syempre po ng mga bodyguard, mga ex-marine, bodyguard ni Saldico, kasama rin yata sa maleta, at bilyong-bilyong insertion at allocables na nakuha po lalong-lalo sa flood control. At ito daw po si Matibag, ayon naman kay kay Dr. Badoy, ay napakatindi rin daw po ng negosyong itong quarry na sumisira po sa kalikasan di umano. At syempre po mga kababayan, sa tingin nyo, kaya nga po pilit pinababagsak ang Vice President dahil pag naging presidente po ang Vice President, sa tingin nyo hindi masisilip lahat ang itinatago po ng pamilya Matibag magmula sa kanyang asawa na congresswoman at mismo sa kanya, kay Matibag na ngayon ay direktor. Kaya nga nakita nyo po ang ginagawa po na fishing expedition sa Vice President at mismo pa siya ay tumayo na testigo sa impeachment at ibinibintang niyang pilit na sinasabing betrayal of public trust ang ginawa ng Vice President at grave threat at inciting to sedition.
Nakita nyo po. Samantalang nakita rin ng taong bayan kung paano po siya direktang magbanta sa isa pong media personality. Direkta at grabe po ang ginawa niyang panlalait at pagmumura. Siya po ang malinis. wala po siyang grave threat. Wala. Ganun po katindi. Ito pong si Matibag. Ngayon, kaya nga po lagi natin sinasabi mga kababayan, wala pong lihim na hindi mabubunyag at wala pong baho na hindi sisingaw. Kaya nga po, nakapagtataka. Sa mga Duterte, wala ka malang makita at masilip na ibinabalita kahit po ng mainstream media na mga bahay sa labas ng bansa. Samantalang ang mga gabinete, appointee at mismo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay isang damukalang pag-aari sa ibang bansa. Katulad po niyan, NBI ka lang, NBI Director, congressman ng asawa, nakabibili ng bahay, 2 pa yata sa Amerika. Napakasarap pong i-audit, ano? Napakasarap i-audit. Kaya nga sinasabi ni Maharlika, hindi porkit na ikaw ay nag-aral sa Michigan ay makakabili ka na ng bahay sa Michigan. At gaano lang ba ang sweldo ng congressman? Gaano lang ba ang sweldo ng isang NBI director? At syempre sisilipin mo kung ano ang ginagawa nila sa Vice President ay dapat po masigit na silipin po ang mga ari-arian at kayamanan ng mga tao katulad po nito na pumuputok po. Bakit ka nagkaroon ng bahay sa ibang bansa? Ikaw ay taong gobyerno. Hindi po ba? Gaano ba kayaman ang lahi mo nung ikaw ay pumasok sa politika? At gaano nakalaki ang kinikita? Legal ba ang mga negosyo mo? Hindi po ba? Kaya po, hindi po naman tatantanan ni Maharlika yan eh. Hindi po ba? Kaya po si Maharlika, lagi po natin sinasabi, pagdating po sa Amerika, hindi po makakalusot kay Maharlika yan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang napakagaling po na pamilya at sinasabi pong mga kababayan, lingkod bayan. Isang representative Matibag at isang direktor Matibag. Mga kababayan, ang baho ay sisingaw at sisingaw. At syempre po, ang gusto po natin mangyari, sana po dumating na po ang oras o ang panahon na ipagkaloob na po ang isang agila na manggagaling sa Mindanao na maging pangulo po ng ating bansa para po ang lahat ng ginawa pong kasamaan at kawalangyaan, pagnanakaw, pamumulitika ay mapanagutan po nila at maibalik po ang mga ninakaw nila. At ang napakaganda, ito po ay pagbayaran nila. Hindi po ba? Ang makaagawa lang po niyan ay isa pong agila na manggagaling sa Mindanao. Dahil siya mismo nagsabi kung siya po ay magiging presidente ng bansa, ang itatalaga niya na Vice President, ang tatrabahuhin ay panagutin lahat. Tatrabahuhin ng kanyang Vice President at ang kanyang mga gabinete, mga kababayan, ay habulin lahat ang gumawa ng kawalangyaan at pagnanakaw sa ating bansa. Yan ang makikita po natin pagka ang Vice President ang naging Pangulo. Ang DOJ, hahabulin lahat ang mga magnanakaw sa gobyerno at ang NBI, mga kababayan, ay isa rin pong magagamit yan. At tinitiyak natin, hindi po si Matibag yun. Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Sana gusto po natin tambahin mga kabayan. At sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At ganoon din po, maraming salamat po. At shoutout po sa inyong lahat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At God bless po sa inyong lahat. Muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye.